Alam niyo ba mga chika, nakilala po siya sa paggaya-gaya kay Bugoy Drilon. Nako, iparinig mo ngayon ang Bugoy, isang kantang Bugoy. Paano na kaya di sinasadya? Sometimes I lay under the moon and I thank God I'm breathing. Natatawa ako doon kasi yung Bugoy ang main star. Si Bakla, kinanta lahat. Kinanta niya lahat yung kanta ni Bugoy, nag-medley. Nakita ng bonggang-bongga nung sumali ka sa Q&A. Oo. Doon na-discover yung boses karaoke ko. 0, 0, 1, 2, 5. Gumaganon. 7, 5, tero, habs uli. Nakabikit sa pangalan ng Junisha, magpaalam ka ng Junisha. Good evening, everybody! Good afternoon! Thank you very much! Kamusta ang buhay niyo nung mga bata kayo? Nako, ang buhay namin, sobrang hirap. Yung ate ko noong time na nagtitinda din sila ng talbos, lumaki kami sa mahirap talaga ever since. Ayaw ko na nakikita yung nanay ko na naglalabas lagi ng pera sa akin. Tapos nakikita ko parang kulang. Medyo may may kurot lang kapag nakikita ko, halimbawa pag sa isang pagtitipon, halimbawa may achievements ka, tapos mga classmate mo, kompleto sila. Bakit sila kompleto, di ba? Kasanayan na namin na, ba't pa ako aarte eh? Ang hirap-hirap na nga ng buhay namin, magdadrama pa ako. Habang tumatagal na, yung mga kasabayan ko, nakikita ko na sa TV. Nakikita ko na sila Iya, sa Banana Split. Yan, sabi ko, bakit na sa TV na? Parang napag-iiwanan na ako. Kung gitera ka, aware ka ba na pinag-uusapan ka ng mga kasamahan mo na hindi mo na binitawan yung Q&A mo, parang hindi ka daw nang makamove on? Deadma ang mega, deadma ang bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon. Hello mga kachika, welcome to my vlog. And for today's video mga kachika, naku, kakausapin po natin isa na nating kasamaan sa comedy bar. Kung saan napanood niyo po ito sa Showtime. Ako talagang lumaban ng bonggang-bongga. At syempre dito sa aking vlog mga kachika, makikilala po natin ang ating mga kasamahan. So ladies and gentlemen, ang nag-iisang Junisha. Yes, hi! Hello po! Welcome to my vlog, Junisha. Yes, thank you so much sa Kuya Romel sa pag-invite sa akin sa talagang bonggang-bonggang vlog mo. Nanonood ako ng mga vlog mo ever since. Oh, ngayon, diba? Ikaw na ngayon ang panonoorin mo. Yun nga, di ba? Tsaka nakakatuwa kasi itong vlog mo talagang natatalakay yung mga buhay-buhay ng mga komedyante, mga stand-up comedian, yung mga mahuhusay, di ba yung mga tumata. Kaya it's my pleasure talaga na maging bahagi ng Romel Chika Vlog. Siyempre naman, lahat kayo welcome dito. Unti-unti lang at this time, ikaw na, oras mo na. Handa ka na ba? Yes, handa na ako siyempre, of course. So siyempre mga kachika, bago po tayo magsimula, para meron tayong recall, panoorin po muna natin ito. Ikaw ang Bex in Chukcha! Congratulations, Junisha Clara de la Fuente! Si Human Karaoke! 7, 5, 9, tero, O ayan, natandaan niyo na po kung sino siya, si Junisha. Anong tunay mong pangalan, Junisha? Ang tunay kong pangalan, Diyos ko ito na nga, Federico Ranit Sumayod. Ayan. Sumayod. Taga saan ang Sumayod? Ang nanay ko from Samar, pareho sila ng tatay ko. Sa probinsya talaga kayo? Ako dito na lumaki, tapos yung ibang kapatid ko, yung iba lumaki sa Samar. Ilan kayo sa pamilya? 6 kami, magkakapatid, ako yung bunso. Ay, ganito. Ay, kamusta ang buhay niyo nung mga bata kayo? Naku, ang buhay namin, sobrang hirap. Lumaki kami sa mahirap talaga ever since. Pero yung nanay ko, masipag. Kasi separated yung nanay at tatay ko. 1-year-old pa lang ako, hiwalay na sila. Ay, hindi mo na talaga na. Broken family kami ever since. So, kaya kami magkakapatid, nagsikap kami nung maliliit pa lang kami. Lalo na yung mga matatanda kong kapatid, maliit pa lang naghahanap buhay. First time ko nakita yung tatay ko, parang 16 years old na ako noon. Hindi ko matandaan eh, basta malaki na ako. Malaki ka na, no? Oo, Tapos, sinong bumubuhay sa'yo? Nanay mo?
Oo, yung nanay ko lang. Siya talaga ang nagsikap. Ang tatay mo, iniwan kayo ng bonggang-bongga. May sarili na siyang pamilya. Kasi yung nanay ko, nag-decide humiwalay sa tatay ko nung nagkaanak na yung tatay ko sa labas. Okay. Kamusta yung mga kapatid mo sa tatay mo? Okay naman sila, may kanya-kanya na rin pamilya. Tapos yung isang kapatid ko sa tatay, nagtrabaho pa nga sa ate ko sa company ng ate ko. Close din. Yes. Hindi talaga nawalan ng koneksyon. Oo. Nanay mo lang talaga ang hindi nag-uusap at saka tatay mo. Yes, oo. Ganon. Huling nag-usap sila, nung kinasal yung ate ko, third year high school ata ako. Mga third year high school ako. Ano ba trabaho ng nanay mo dati? Nanay ko naging lalaki din. Trabahong lalaki. Naglabada, namahalal. Parang nag-assist siya sa mga tupada. Di ba? Parang lalaki. Sa tupada nanay ko, naging folk leader din siya sa lugar namin. Kasi sa lugar namin sa Quezon City, parang more than 45 years na siya dyan. Kaya kilalang-kilala siya. Kaya kilalang-kilala na yung nanay ko. Ginawang diskarte ng nanay ko, pag nakakaipon siya ng pera, bumibili siya ng bahay sa squatters area. Ay, malakas din kumita ang nanay mo. Oo. Nag-iipon siya, bumibili siya ng bahay sa mga squatters area, tapos pinapaupahan niya. Yun yung nagiging source of income namin. Siyempre, ang squatters, pwedeng alisin. Pag inaalis yun, doon wala na naman hanap buhay. Doon nag-iibang diskarte naman yung nanay. Mahirap talaga kami as in. Yung ate ko noong time na nagtitinda din sila ng talbos, nandito na kami sa Quezon City, talbos ng kamote. Kaya nagsikap kami lahat. Nag-aral mga kapatid mo? Yes. Nagpursige kami mag-aral, tapos maging madiskarte sa buhay. Yung mga ate mo, di ba nagbebenta? Ikaw, anong papel mo noon? Nag-aaral din ako. Tapos, at the same time, nagsakristan ako nung time na yun. O, di ba? Kasi yung ate ko nung high school, active siya sa church, sa school. Ngayon, nung naging active siya sa church, pinasok niya ako sa sakristan. Knights of the Altar, sa Holy Redeemer Church sa amin na. So, from grade 3 ako nag-start hanggang high school. Umalis na lang ako nung magka-college na ako. Natapos mo ba yung college mo? Hanggang 4th year ako sa engineering. Sayang naman. Oo, kasi nung nagkaroon ako ng trabaho, hindi ko na siya... Ano yung unang mong trabaho? Ba't hindi mo pa tinapos yung college mo? Dati, nag-working student ako. Ang dami ko naging work, naging service crew ako sa Greenwich, sa Little Caesars dati. Tapos, naging promodizer ako sa Promodimen. Habang nag-aaral ka niya, talagang tiyaga, lahat kayong magkakapatid chinaga niyo. Oo, madiskarte kami talaga. Sarili namin buntot hila namin. Hila mo, buntot mo. Oo, ang galing. Eh, tuwan-tuwa naman ang nanay mo. Oo. Lahat kayo kumikita na. Oo, tsaka ayaw ko na nakikita yung nanay ko na naglalabas lagi ng pera sa akin. Tapos nakikita ko parang kulang, di ba? Kaya kung mag-working student ako, tapos papasok ako ng scholar. Ah, scholar ka din? Oo, nag-scholar ako kay Congressman Sunny Belmonte pa, SYDP, Scholarship Youth and Development Program. Anong year ka niyan? Ano ko niyan? Third year college na ako niyan. Scholar po ay talagang kailangan, hindi ka lang basta gusto mo mag-aral, kailangan mataas ang mga grades mo. Yes, kasi noong time na yun, kinuha akong scholar kasi active ako sa youth organization sa lugar namin. So eto na, Junisha, nung lumalaki ka, syempre wala kang ama, hindi mo hinahanap ang tatay mo nun? Hindi, kasi syempre lumaki kami sa hirap. Hindi ko na sinisisi yung tatay ko, bakit ganito, ganyan. Wala kang tanong? O wala akong tanong kasi ang iniisip ko lang magsikap. Kasi, para matulungan mo nanay mo? Medyo may ano lang, may kurot lang kapag nakikita ko, halimbawa pag sa isang pagtitipon, halimbawa may achievements ka, tapos mga classmate mo, kompleto sila. Pero sa akin, okay lang. Pero syempre may konting ano yun, bakit sila kompleto, di ba? Minsan kasi sasabihin mong okay, pero nasa puso mo hindi okay. Meron pa din. Meron pa din. Pero nakasanayan ko lang na gano'n. Nakasanayan mo nang laging wala ang tatay. Oo, nakasanayan na namin na, ba't pa ako aarte Ang hirap-hirap na nga ng buhay namin, magdadrama pa ako. Ganun kasi yan. Ganon. Yan ang ano yung motivation yung magkakapatid. Di ba minsan pag hirap na hirap ka na sa buhay, di ba may ganun tayo? Kasi kung nandito sana ang tatay ko, meron ganun ka? Wala. Siguro inisip ko, nag-aaral ako, wala akong bao. Gagawa lang akong diskarte. Hindi ko na sinisisi yung sino man, mga magulang ko, hindi ko sinisisi. Inaano ko na lang na siguro, kaya kami naging ganito dahil may purpose. Ginaganon ko na lang. Siguro para magsikap kami, para ma-achieve namin yung gusto namin sa buhay. Napabuti. Yes. Ang mga kalagayan mo. Kamusta yung mga kapatid mo ngayon? Yung mga kapatid ko, okay na. Lalo na yung isa, may sariling kumpanya. Pinaayos na yung bahay. Tinulungan ko siyang magpaayos. May share din naman ako dito sa bahay namin, sa QC. Dito sa squatters area na pinaayos namin, pinasemento namin. At kayo ang pinakamalaking bahay sa lugar na yun? Yes. Nung pandemic yung pinaayos. Tapos may sariling business. Yung nanay ko nasa bahay kasama ko. Okay naman din. Yun nga lang, syempre, 82 years old na. May dinaramdam na. Tapos nagkakaroon minsan ng bumabalik sa pagkaisip bata, makulit. Eto na. Matapos tayo sa pamilya, paano ka napunta sa comedy bar? Eto, Kuya Romel. Speaking of that, syempre di ba yung naranasan namin hirap ng buhay. Sobrang lungkot, tapos puro pagsubok. Sabi ko, ayoko nang malungkot. Ayoko ng drama. Kasi pag malungkot ka, yun yung ikakabagsak mo. So, syempre, nagsakristan pa ako. Syempre,
Siyempre, nagdadasal ako. Siguro sabi ko may purpose, gano'n. Nakatulong din yun. Kaya ang ginawa ko, ang dami ko naging trabaho, wala akong natatapos. Kasi, Parang hindi akin, parang hindi ako masaya. bakit? May hinahanap kasi ako sa trabaho na gusto ko yung mahal ko. Yung sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng sign na trabaho na talagang para sa akin. Hanggang namanata ako sa mga simbahan, sa Quiapo, sa Baclaran. Until one time, sabi ko, kapag ako nagkaroon ng isang contest sa TV, tapos nanalo ko kahit isang araw, tatry ko mag-comedian. Kasi parang ansaya eh. Anong unang-unang sinalinan mo sa TV? Yung Video Okray, sa Itbulaga, papasok ng 2005, November. Ano ang kinanta mo doon? It's Raining Men. Ayun yung nagbibideo okay kayo ni Okray kayo ng mga host. Si Gladys Guevara, si Kuya Jose Manalo, pinakamakulit noon. Tapos nakikita ko na rin, nakapasok na rin ako sa comedy bar noon eh, sa punchline. Nakikita kita. Ikaw yung unang-unang comedian na nakita ko. Ang galing naman, sila ni Ruby. Sa Basilica yan. Sa Basilica. Influensya din ng mga friend ko na kumakanta din. Kaya pinarating yung bar na yun. Oo, kasi kung saya ng ganitong trabaho. So, nung sumali ka na sa Video Okray, doon na ako nag-start. Nanalo ako doon. ano yung mga narinig mong okray sa'yo? Nila Gladys, nila Jose Manalo, sino pa? Jimmy Santos, andun pa. Actually, hindi okray eh. Parang natuwa sila. Ay, talagang... Kasi teka-teka lang yung outfit ko nun eh. Basta makintab. Tapos tumambling ako. Sabi sa akin ni Jose, dapat hanggang EDSA tinumbling mo para hanggang next week. Panalo ka. Parang yun. Basta ang saya ng contest na nanalo ako. Magkano ang pinalalunan mo doon? 15,000 na napanalunan ko. Weekly yon o daily? Daily lang ata yun eh. Basta malaki yung premyo nila. Oo, basta daily lang. Oo, kasi parang ini-introduce pa nila yung contest na yun. So matapos yung contest na sila mo sa Itbulaga na nanalo ka, ano ang nangyari sa'yo? Eto, eksakto. Yung nagpasok sa akin na friend ko dun sa Itbulaga, talent coordinator. Coordinator din siya ng Broadway Centrum na admin. So ipopromote nila yung baba ng Broadway Centrum, yung mga kiosk doon para masaya. Magpapasko noon. May kainan kasi dati doon eh. May Bancheto. Ang saya-saya ng Broadway noon. Correct. So nagkaroon ng stage doon. Natatandaan mo pa kung magkano ang unang budget mo sa pagtanggap mo ng trabahong ganyan? 800 na yun. Taon? 2004. Papasok ng 2000. Malaki na yun. Malaki na yun, 800. Oo. At knowing na hindi pa ako nagko-comedy bar noon. Oo, at saka first sampa mo yun na gano'n ang pagtrabaho. Yung unang sampa mo sa Broadway, doon sa Entablado sa may kainan, ano ang pakiramdam mo nun? Siyempre yun ang i-establish natin yung pakiramdam ng Excited ako nung time na yun. Wala pa akong wala pa akong material. Hindi pa ako masyado nagjo-joke. Hindi ka nagsasalita. Oo. May katandem ako si Star. Sana nanonood si Star. Isa sa pinakamabait na comedian na nakilala ko. Si Star Mikey, kalog. So pag nagchichikan kami sa stage, mariribat ka talaga. Nagbibigayan kayo. Yun ang pinakamaganda. Ang saya-saya, aliwan lang kami. Doon na nag-start. So ilan buwan kang tumagal? November kami nag-start hanggang February, Valentine's. So every weekend? Oo, every weekend. So yun lang ang trabaho mo talaga, weekend? Tapos after, di ba, December, January, nag-start na ako mag-comedy. Saan ka unang-unang pumasok na comedy Sa Valenzuela, sa Upper Deck, tapos naging X2 Bar. Kasabayan ko dyan sila Ai, si Vanessa Bolton, si Tia Mina, sila Alice, si Petty, sila Aya, sila Kiko, madami. Wala pa akong character name noon. Yung panahon na yan, hindi siya mainstream na sing-along. Magkano sweldo mo noon? Yun nga, 250 to 300. Nanggaling ka sa 800. Tapos bumaba ako sa 250. Bakit mo tinanggap yung 250? Kasi yung bar na yon, ang saya, tapos maraming tip. Nakakamagkano ka naman sa isang gabi? Di ba 250 yung sahod ko? Sabihin natin 300. Yung tip ko, maabot ng 2,000. 1,500. Minsan, pag may 1,500 na ako, malaking bagay na yun. Ilan taong ka tumagal doon? Hanggang nagsara yung bar. 2012. Actually, nung nagsara siya, nauna akong umalis. Kasi nung time na yon, na-establish ko na yung pangalan ko. Ayun yung naging bugay na ako. Kasi sa Upper Deck X2 Bar, doon ako naging tuod. Si Ayin nakaisip ng pangalan. Kasi Eric Tuko, di ba? Oo. Ikaw naman? Kumakanta lang ako naman tuod. Pero nung nasa Broadway Centrum ako, Chloe, kaya ang dami kong pangalan until Actually, alam niyo ba mga chika, nakilala po siya sa paggaya-gaya kay Bugoy Drilon. Yun yung nabigyan ako ng break ni Sir Roldan Castro ng PMPC. Binigyan niya ako ng break. Panood niya ako sa Music Box. Paano ka napunta sa Music Box? Nagbenta ako ng Blackberry kay Eva Bay. Si Eva. Si Eva Bay nagsiset sa Music Box. Andun si Boss Wawi. Gusto ko si Eva Bay, magkaroon ako ng set doon. Kasi may material na kami, may tandem na kami. Sabi niya, Toad, punta ka dito. Pagkuha ko ng Blackberry, punta ka dito, pasampahin kita. Ganun. Nakaano lang ako. Aswal. So ako prepare ngayon. Pinasampa ako ni Eva Bay. Tandem na gustuhan ako ni Boss Wawi. Alam mo kasi dati, ang Music Box, kapag nakapasok ka dyan, nakakataas ng moral. Moral. As a performer, napasok mo na yan, ang ibig sabihin na, ay,
may chance. Yes. Yun yun. So, nung nag-music box ako, doon ako nakita ni Sir Roldan Castro. Na kumakanta ka ng Bugoy. Nako, iparinig mo ngayon ang bugoy. Isang kantang bugoy. Paano na kaya di sinasadya? Sometimes I lay under the moon and I thank God I'm breathing one day. Ganon. Ay ba? Doon ako na-discover ni Sir Roldan. Sabi niya, iko-concert kita kay Bugoy Drilon sa sirko. Ay, eto na. Speaking of circo, dahil nakaset kami doon, eto yung first time mo pumunta sa malaking bar. Yes, first ever. First So wala akong idea, kinakabahan ako, natetense ako. Kasi yung circo po, talagang ito na yung ultimate na pag nakapasok ka doon, talagang mararamdaman mo na, ay, Kahit kinakabahan ako, sabi ko, ibubuhos ko na dito. Sabi ko, magbubugoy Drilon talaga. nagbubugay doon at tapos nandun pa kami. Kasi kami yung mga nauna, di ba? Ano yung ang pakiramdam mo? Siyempre kinakabahan ako, andun yung Mela and Jason, yung Milaso, yung tandem, kakalabas lang nila sa PBB. Super sikat yung mga kasama ko. Tapos ako, Sila yung front act Oo. na nandun din si Bugoy, Si Bugoy, mismo. oo. Natatawa ako doon kasi yung Bugoy ang main star. Si Bakla, kinanta lahat. Kinanta niya lahat. Kung kanta ni Bugoy, nag-medley. wala mo lang kasi nag-coordinate sa akin, Kuya Romel, na ano kakantahin mo, ganun, kasi si Bugoy ito yung kakanta. Walang ganun kasi. Syunga-syunga ako nung time na yun, bisang alam ko lang, kakanta lang ako. Hindi ko alam, kinanta ko yung medley. Alam mo, ito na. To tell you frankly, sabi ko, syempre hindi pa kita kilala eh. Hala, si Bakla, hindi nag-iisip. Ano pa kakantayin nung main? Dahil siguro sa sobrang kaba mo, gusto mong magpakitang gilas. Oo. Awkward kay Bugoy Drilon. At least, hindi niya ako makakalimutan. Yan lang ang inisip ko. Yan ang inisip ko. At saka hindi mo makakalimutan yung gabing yon. Pag napanood niyo po siya at narinig niyo po siya ng live, kaposes niya po talaga si Bugoy. Kaya doon ako nagbugay. Ang tagal kong ginamit yung bugay na pangalan. Sino nagbigay sa'yo ng pangalang Bugay? Yung friend ko si Tikoy, kasi kaboses ko eh. Tapos si Sir Roldan din, pinush niya, sige magbugay ka kasi kaboses mo naman. Ayan, patapos yung show na malaking show na ito, ano na nangyari sa karir mo? Ayun nga, nung nagbugay ako, nagdire-diretso na yun. Ang karir ko kasi mula baba, paano ko eh, Ang pabulusok. ganda. Oo, Hindi pabulusok, pataas. Pataas. Kasi pabulusok pala pababa. Medyo nga ako doon. Oo, pataas. Habang tumatagal na, yung mga kasabayan ko, nakikita ko na sa TV. Nakikita ko na sila Iya, sa Banana Split. Yan, sabi ko, bakit na sa TV na? Parang napag-iiwanan na ako. Ay, meron kang ganon. Inggitera ka. Inggitera ako in the sense na kaya ko din yan. Hindi ako inggitera na naninil. May ganun inggitera na... Alam mo yung inggitera ka, ginagawa mong inspirasyon yung pagiging. Yun ang gusto ko sa sarili ko. Halimbawa, ikaw may maganda yung sasakyan mo. Siyempre, maiinggit ako. So, guguhitan mo ngayon to. Oo, tatansyanin ko. Charot lang, hindi. Ay, ang ganda ng sasakyan ni Kuya Romel. Ay, next year, kaya ko din yan. Ganun ako may inggit. Which is nangyayari talaga sa sarili ko. Tapos, ngayon, nag-decide ako mag-Dubai. Nung nag-Dubai ako, 2 years lang ako doon. Anong bar ang pinasukan mo doon? Kita Kits Bar sa Almutina, Dubai, malapit sa Alriga. Habang nag-work ako doon, inipon ko yung sahod ko. Ang ginagastos ko lang doon yung tip. Kasi may goal ako, bumili ng sasakyan or bahay. Iniisip ko, hindi natin bansa yun. Kailangan mag-ipon tayo, tapos mag-explore, tapos pakikisama, syempre sa mga Pilipino doon. Ako yung naipon kong pera doon, sabi ko sa nanay ko, gusto kong bumili ng sasakyan. Sabi ng nanay ko, bakit ka bibili ng sasakyan? Wala nga tayong parking. Oo. Wala nga parking, wala nga tayong sariling bahay. Sabi niya sa akin, bumili ka ng sarili mong bahay. Kahit yung mga kapatid mo may kanya-kanya. Kahit may kanya-kanyang bahay, kahit may kapatid kang may pera, may kampanya, iba pa rin yun sa'yo. So nakapag-isip ako. So, dinown payment ko yung pera sa bahay. Kahit yung pandemic, nabayaran ko. Anong umuwi ako sa Dubai, hindi na ako masaya kasi isang bar lang. Feeling ko stagnant ako. So, umuwi ako dito, hindi na ako bumalik. Pagbalik ko dito, ayun, nag-music box pa rin ako. Nakabalik ako. Kasi alam ko yung kapasidad ko eh. Ay, yabang mo naman. Kaya kasi iba, gusto ko ka-tandem kasi may nabubuo kami lagi mga Confident ka talaga. Yes, confident ako. Tapos, awa ng Diyos, until now, hindi ako nawawala ng set. Saan ka muna mga bar na nagtrabaho? Sa Music Box, tapos sa... dito lang din, malalapit. Tapos sa Marikina. Tapos FH Bar na wala na rin kasi dahil pandemic. Tapos ito, Showtime. Nag-start ako dito 2000
11. Dito na pumapasok yung talagang pag may gusto ka, ginagawa mo. Ito na mga kachika. Dito ko na siya nakita ng bonggang-bongga nung sumali ka sa Q&A. Oo. Ano experience mo sa Q&A? Ang sasalihan ko talaga, hindi Q&A. Tawag ng tanghalan TN. Gusto talaga kumanta. Parang second ko na lang yung stand-up comedian. Di ba may channel na mix channel, yung mga MTV. Gusto ko mag-gano. Parang ang saya. Talagang gusto ko talaga maging singer. Ngayon, saka gusto ko maging singer. Siguro dito ako inadya ng Diyos. Sabi niya siguro sa akin, ito mag-stand-up comedian ka dito. Tapos nakapila ko sa ABS, nakita ko ni Danjos. Si Danjos po, kaibigan namin dito sa Music Box din. Nagtatrabaho. Yes, si Danjos Zacarias na nag-work din siya at the same time sa ABS. Sabi niya, huwag ka dyan. Hinila niya ako. Hanggang dun na-discover yung boses karaoke ko. Dito po siya nakilala. Gawin mo nga yun yung lumalabas yung boses. Sige. Ang kinakanta ko nun si Claire de la Puente, yung Sayang. Pindot ng DJ. Nakasampan ako, nasa stage na ako. May tunog pa rin. 0, 0, 1, 2, 5. Gumagano. Ginaya ko ngayon. Tawa yung mga tao. Umakit si Eva Bay. Sabi niya, meron yan di ba yung Espanyol? Tapos pinapindot ko kay Albert sa DJ. 7, 5, tero, hubs uli. Lalong humabs. Ano pa yung kaya mo? Doon ko na yung mga ways. Nakagawa ka na ng mga material mo. Tapos, paano audition pala sa Q&A? Sabi ko kay Danjos, wala akong gown kasi kailangan pala ng gown pag nag-audition. Sabi niya, akong bahala sa'yo, di. Pumila ako. Nung pinakita ko di Habs, wala akong gown. Pinabalik ako kinabukasan, naka-gown na. Sa studio na ako pinag-audition kasi Habs yung material ko, habi. So, dinagdagan ko na lang doon. Tapos, yung talent coordinator, di ba pag nag-audition, karamdam mo kung pasok ka o ligwak ka, di ba? O ramdam ko, pasok ako eh. Ramdam ko. Alam mo, confident ka talaga. Yes. Kasi inabot ako ng alas 11 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Hindi ako binitawan ng audition. September 3, 2018. Nag-air yun. Nag-trending agad yun. Kasi after ko masalang, ang tumutog yung cellphone ko. Ang daming message. Mga siguro 4 hours pa lang, nasa 300,000 views agad. Yun yung may tero-tero. Yun yung may tero-tero. Grabe, ginawa sa akin ng Miss Q&A. Yun ang nagbukas sa'yo lalo sa comedy ba? Oo. Ito kinabukasan, si Brenda, kalabang ko. Si Brenda, super ka-close ko yung time na yun. Kasep ko pa sa River Gold yung time na yun. Si Brenda, sabi ko, kasi ko na ipapasa yung corona. Nag-manifest siya talaga nakakuha. Which is okay lang naman. Kasi kaibigan ko siya. At isang mahalaga na experience mo at nakilala ka, nakatungtong ka sa telebisyon, napanood ka sa national television. Pero ito, aware ka ba na pinag-uusapan ka ng mga kasamahan mo na hindi mo na binitawan yung Q&A mo, parang hindi ka daw nang makamove on? Siyempre nakakarating sa'yo yun, di ba? Oo. Hanggang ngayon, hindi ako makamove on. At saka aminado ko, siyempre, proud ako. May nabasa kasi si Boss Wawi na comment na hindi ako makamove on. Nag-comment nga si Boss Wawi doon. Sabi niya, at least hindi siya makamove on kasi hindi nyo kaya. Anong gusto mong sabihin? Kasi hindi ka nabigyan ng pagkakataon para sagutin nyo ng personal, di ba? Bakit hindi ka makamove on? Sabihin mo sa kanila. Kasi malaking tulong sa akin ang Q&A. Unang-una kasi ang Q&A, nagbukas sa akin ng malaking pinto sa ganitong trabaho. Nakilala ako, hindi lang sa Pilipinas. Nadadala ko rin sa Singapore, sa Australia. Pinagkakakitaan mo. Napakinabangan ko yun. Naging productive yung buhay ko dahil doon. Ito lagi ko itong tinatanong sa mga katulad mo, katulad ko. Nung nagsisimula ka ba, nakaranas ka ng asim sa mga kasamahan? Oo, sobra. Yung mga malalang eksena na talagang halos parang ayaw mo na. Yung time na hindi na ako pinag-set sa bar kasi hindi daw ako nagpaalam. Parang may humarang, pero nagpaalam ako. Parang may gumagawa ng istorya, pero dead man na lang ako. Tapos meron naman pagpapasok ko sa isang bar, hindi ka talaga imumoment. Yung gusto mong ilabas, hindi mo malalabas. Yung moment po yung ibig sabihin, hindi siya bibigyan ng time para mag-shine. Para mag-shine. Yung material ko, yung pagpapatawa ko, hindi ko mailabas. Ako naman, okay lang. Kasi iniisip ko, mapapagod ka rin naman. Yung sama ng loob ko, dati, dinadaan ko sa post. Ay, sa FB? O kaya akala ng iba, kaya akala ng ibang bakla na hindi nakakakilala sa akin, nega ako. Kaya yung iba, nakakabasa ako ng nega na rant, hindi ko sila ginajudge. Siguro sabi ko, may pinaghuhugutan siguro itong taong. Tapos meron naman ako kakilala, wala siyang rant, puro good vibes yung ano niya sa Facebook. Pero in person, naku, demonyita. Siya ang attitude. Kaya hindi ako nag-judge sa, may babasa ako. Hindi ko sila ginajudge. Ngayon lang ako naglaylo sa ganun. Nung naging busy na ako, hindi na ako masyado kasi blines na ako ni Cal. Di ba dati nagsisimula ka? Ano yung ultimate bar mo na gustong mapasukan? Punchline at saka clowns. Nakapasok ka ba sa punchline?
Eto, lahat ng mga kasamahan ko na nandoon na sa punchline. Kumbaga ako na lang ang wala. Napag-iiwanan? Pag-iiwanan kasi, di ba na tenga ako sa MB, Music Box. Wala nang Music Box yung time na yun. Kumbaga parang hindi na ganun kaano dahil nga yung competition. Bago mag-pandemic yun 2019. Tinawagan ako ni Miss Jex. Pinasampa. Pinid ako ni Iya. Ang galing ni Iya. Minumin talaga ako ni Iya. Iya is Iya talaga. Oo. Kasi yung pin niya sa akin, natatawa ko pero pinipigil ko. Alam ko kasing habits. Di ba tayo pag komedyan, pag habi dapat di tayo tatawa ng joke natin. Kasi joke mo tatawanan. So pinipigil ko. Kasi si Iya magaling magdrama. So drama-drama sila. Sa gilid lang ako. Iiyak si Iya. Kunyari iniwan siya ng jowa. Kumuha siya ng remote. Bibidyo okay na nga lang. Pag pindot niya, boses ko lumabas. Ako yung nagbubo. Yung nagtero-tero. Eh, andun si Mr. C, tsaka si Miss O. Magbaba ni Iya, okay na, bumaba ka na doon. Okay na, yun. At least napansin mo, yung pinanggalingan mo, paakyat. Paakyat, yun nga, paakyat. Pati ang problema ngayon, nung pa-regular na, nag-pandemic. Malas ka. Minalas tayo. Pero eto, nung after pandemic, nanatili ako doon, di ba, nag-clumps ako. Kamusta na si Junisha ngayon? Na ang pangalan mo na ngayon, hindi na po Junisha. Alexa na. Bakit naging Alexa naman? Kasi ayaw. Si Boss Alan kay, sabi niya, mag-Alexa ka, wag Junisha. Si Junisha kasi lumilipas. Yung Alexa. Mag-Alexa kasi pwedeng forever yan. Tsaka iba-iba yung nagagaya mong boses, kaya Alexa. Kamusta na ang status mo sa sing-along? Maganda. Masasabi mo nang ito na yung stable na si Alexa. Oo, yun. Kasi ngayon, yung mga bakla, naghahanap ng set. Ako, naghahanap naman ako kung anong set yung bibitawan ko. Yan ang maganda. Di ba? Oo, sabi ko, bakit ganun? Nanghingi ako ng burger kay God. Binigay niya sa akin, buffet, parang ganun. Oo, yung ganun talaga. Kaya thankful ako. In fairness naman, marami akong set. Kapag may mga kaibigan ako na, baka may alam kong set, paano mo naman ako? Yung mga kaklose ko na walang set. Sabi, sige, i-recommend kita. Pero hindi ako yung mga ngako, pero gagawin ko yung makakaya. Di ba? Kaya nakakapasok naman. Yan naman ang successful story ng kanyang journey sa sing-along. So, anong gusto mong sabihin sa mga kasamahan natin na nagsisimula ng pinagdaanan mo? Siyempre, ganun yan eh. Anong gusto mong sabihin sa mga kasamahan natin? Unang-una, dapat mahal mo yung trabaho. Huwag laging iniisip yung kikitain. Dapat mahal mo muna yung ginagawa mo. Ay, perfect. Kasi kung hindi mo mahal at hindi mo ini-enjoy yung ginagawa mo, walang mangyayari sa karir mo. Hindi aangat yung karir mo. Tapos pangalawa, bilang stand-up comedian, iwasan natin yung maging sensitive. I-treat mo yun sa sarili mo as constructive criticism. Wow, tama. Oo. Pag sinabing, ng co-host mo yung binara ka na huwag ko sasamaan loob mo, dugtungan mo siya ng positive way. Pag inokray ko, mas okrayin mo yung sarili mo. Kasi komedyante tayo, hindi tayo beauty queen. Ayan. Hindi tayo si Pia Words ba? Ayan. Pero, may konting beauty queen din. Wala yung mga pangatlo, marunong ka dapat rumispeto sa kasamahan mo. Pakikisama, importante. Irespeto mo yung nakakataas, yung may-ari ng bar. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong husay mo, tatandaan mo lagi, hindi pa rin ikaw ang may-ari ng bar. At saka yung galing, may darating at may darating na mas magaling sa'yo. Kaya, i-enjoy mo lang, mag-explore ka lang na mag-explore, i-enjoy mo lang yung talent ko, kung ano yung kaya mong gawin, saka mahalin mo lang yung trabaho mo yun. Ganun lang yun. Oo, ang galing. Nakikita ko sa'yo, confident ka na. Labas-pasok ka na sa malalaking bars. Oo, tsaka nakakatuwa kasi yung mga napapanood ko lang sa TV, katulad nyo, napapanood ko lang sa TV ngayon, nakakasama ko na. Sila Ate Gate, nakakasama ko na sa trabaho. Minsan nga, naiisip ko, iba'y talaga ni Lord, binibigay niya sa akin yung mga dating akala ko na hindi ko ma-achieve. Pero ngayon, na-achieve mo na at super dami pang mga achievements na mararanasan mo soon. Yes. Ako kasi yung taong, as a comedian, gusto ko yung productive life lang. Ngayon siyempre hindi naman na tayo bumabata. Gusto ko, productive lang yung buhay. Kapag alam kong ikaka-stress ko, iniiwasan ko. Tama. Kasi stay positive lang, saka happy lang tayo. Correct. Hindi naman nakita ko sa'yo, wala ka naman mga kaaway. Narinig ko naman na mabait ka sa mga nakakasama mo, hindi ka naging problema. Yun ang pinakamagandang attitude mo. Yun ang thankful ako sa clowns. Kasi walang maasim. Mababait sila lahat. Tsaka may mga nakakasama, mga senior, matatalino. Sila Chang Maria, sila Michelle. Kumbaga sabi ko, may mas matututunan pa pala ako sa kanila. Correct. Lalo na sa set. Basta everyday is a learning process. Yun lang, araw-araw, huwag kang hihintong mag-aral para lalo kang gumagaling at lalo kang nagiging sharp ang mind mo. Ganon. Sino-sino ang mga gusto mong pasalamatan bago tayo magtapos? Na talagang naging bahagi at naging inspirasyon mo sa pag-abot ng yung mga pangarap. Grabe yun, di ba? Kaya ko to na-achieve yung mga ganito. Yung mga taong ginamit na instrument ni God para maging ganap na stand
stand-up comedian tayo. Yung mga napapasupang kong bar, katulad nitong Showtime, andito ako every Wednesday. Yan. Showtime bar. Yung may-ari nito, talagang nilab niya talaga ako na walang pag-iimbot. Alam mo, Junisha, ganito lang yan eh. Pag mabait kang tao, lahat ng nakasasalumuha sa'yo, iingatan ka at mamahalin ka nila pabalik. Yun kasi ang rule ng buhay. Correct. Kapag mabait ka, mas mabait ang mga tao sa'yo. Pero kapag maldita ka, Maldita din sila. oo, wala kang puwang. Correct. Diba, ito lang naman ang puhunan natin sa sing-along eh, sa trabaho natin. Maging mabait tayo sa mga kasamahan natin para mas ang swerte, mas pumasok sa atin. At syempre, dapat marunong tumingon sa pinanggalingan din. Wag yung iba. Sino ba ang best friend mo sa sing-along? Madami eh. Ay, madami. Oo, iba-iba. Unang-una, yung si Eva Bay, kahit attitude, di ba? Sa akin mabait si Eva Bay eh. Away-bati kami niyan. So, pag sa racket dati sa event, kami ang magka-tandem niyan. Isa sa mga close ko. Sabi Baba, si JL ngayon, na nag-hideout na rin. Si Mega Sam, super naging ka-close ko yan. Si Jewel. Tingnan Yung nyo. nagpangalan sa akin, si Ai. Although hindi na kami nagkakasama, minsan lang. Tingnan Pero nyo. nakikita kami. Yan yung sinasabi Halos ko lahat sa'yo. naman. Dati mong mga kaibigan, dati nagsisimula ka, hanggang ngayon kaibigan mo pa rin. Yun ang pinakamaganda. Kaya ipagpatuloy mo lang yung nasimulan mo, yung pangarap mo, stay mo lang, kalma ka lang lagi. At hindi mo kailangan makipag-away, makipagsagot. Basta gawin mo yung gusto mo, gawin mo yung tama na hindi ka nakakasakit ng kasamahan mo. Okay yan. Tama. Diba? Saka habang tumatagal tayo sa ganitong industriya, importante yung syempre, dapat may naipupundar tayo. Kano, alam mo naman sa Magaling mundo ka sa natin. pera. Half-half. 50% pundar, 50% Enjoy. Tama. Balance life lang ako. Ayoko kasi ng yung buong pinagtrabahuan ko, yung hindi ka kakain. Diyos ko, ayoko lang ganun. Balance life kasi may ikli lang ang buhay. Isa ka sa mga naging inspirasyon ko sa ganitong industriya. Romel Chica is Romel Chica. Totoo ko yung Romel. Ang mundo kasi na natin, either sikat ka man, nasa taas ka man, o nasa isa lang kasi tayo. Tayo pa rin. Ang mahalaga, magkakaibigan, sana tayong lahat. Yun yung pinaka-importante. Pero alam mo, hindi siya ang ganda ng journey ng singalong mo. Kaya congratulations. At dumating ka sa puntong lahat ng gusto mo, pinangarap mo, nasa sa'yo. Oo, nakuha. Correct. At saka sabi ko, bakit lupa na ako sarili o dating ng araw, wala tayo sa singalong. Pag may negosyo na lang. Ayun na lang yung pinag-iipunan natin. Maraming salamat. Thank you, Kuya Romel. Maraming salamat. Maraming salamat kasi nakita mo, marami na naman tayong ma-inspire na kasamahan natin. At sana maging limuwahan nila yung kwento mo, na sana yung kwento mo, maging kwento rin nila. Correct. Kung maiba man, mas maganda, huwag na sanang papangit pa. Tama. Yun, diba? So with that mga kachika, maraming salamat, Alexa. Thank you, Kuya Romel. Yung mga set mo at social Yes. media accounts. Pwede niyo po akong i-follow sa aking mga social media account ang Alexa Junicia de la Puente. Yan din po yung aking IG account, Alexa Junicia, of course, ang aking YouTube account. Hindi lang tayo active sa YouTube. Ang aking mga gig naman, nandito ako sa Showtime Bar every Wednesday. Tapos sa Hideout naman po ako every Friday and Monday. Tapos Tuesday and Saturday, Clowns Republic. Sunday naman, Joke Time, Comedy Bar sa Pasay. Tapos Thursday, pahinga siguro. Hindi, mapapahinga tayo ng Thursday. O, bigyan mo muna kami kasi nakadikit sa pangalan mo, Junisha. Magpaalam ka ng Junisha. Good evening, everybody! Good afternoon! Thank you very much! I-follow at i-share niyo po ang aming YouTube channel, Romel Chica Vlogs. Thank you very much! So with that mga kachika sa aking vlog, Denman Mega, Denman Bash, dahil ang buhay ay... Chika-chika lang! Thank you very much! Telma ang Mega, Telma ang Bash. Dahil ang buhay ay chika-chika lang, ganon.